Panibagong aksidente sa kalsada, isang babaeng rider ang patay matapos magulungan ng truck sa Rojas Boulevard sa Maynila. Ang truck may kargang buhangin at papuntang Cavite nang makadisgrasya. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Patay ang isang 21 anyos na babaeng rider matapos magulungan ng isang 10-wheeler truck sa southbound ng Rojas Boulevard, Maynila kanina. Ayon kay MDPEU Chief Police Major Jaime Gonzalez, naganap ang insidente pasado alas 6 na umaga pero alas 9 na ng umaga nang maalis ang katawan ng biktima. Iniimbestigahan pa ng MPD Traffic Enforcement Unit ang insidente sa tapat ng Palacio de Manila. Galing na sa Ecija patungong Cavite ang dump truck na puno ng buhangin nang mangyari ang aksidente. Dinala sa ospital para ipasuri ang driver habang tumanggi namang magbigay ng pahayag ang dalawang pahinante dahil tulog umano sila nang maganap ang aksidente. Nagdulot naman ng matinding pagbagal sa usad ng sasakyan ang insidente na umabot pa ng US Embassy ang pila ng mga sasakyan. Rafi Anthony. Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. May aksidente rin sa Antipolo City. Nasawi ang isang magkasintahang sakay ng motorsiklo matapos itong mabangga na nagpapatrolyang police mobile. Balita hatid ni EJ Gomez. Nakahandusay at wala ng buhay ang parehong 25 anyos na magkasintahan matapos maaksidente sa Antipolo City alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, isang police mobile na nagpapatrol papuntang Boso-Boso ang nawalan umano ng kontrol at dumiretso sa linang motorsiklo na papuntang Kogyo. Bago mangyari ang aksidente, maulan, malakas ang ulan at basa ang daan. Nung oras na maganap ang aksidente ay na-lose control yung ating mobile patrol habang nagpapatrolya at pumunta sa direksyon na dinadaanan ng motorsiklo at saka ng jeep. Na aksidente nga nagkaroon ng kolisyon yung motorsiklo sa ating mobile. Sa lakas ng impact, tumilapon ang motorsiklo. Gayon din ang lalaking rider at babaeng angkas nito. Nabutan po namin doon may dalawang patient na nakadapa pareho sa kalsada. Bali no signs of life na po sila pareho. Nagkaroon sila ng head injury. Then yung sa lalaki, possible fracture sa left leg. Then yung sa babae, possible fracture sa kanang braso. Nakakalungkot lang isipin na yung rider ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan bago maganap ang aksidente. Ligtas naman ang driver ng nadamay na pampasaherong jeep. Ang pulis na driver ng mobile, nagtamo raw ng minor injury. Ang ating kasamahang pulis ay agad nating inilagak sa ating kustudiya at pinaliwanag naman natin sa kanya yung kanyang karapatan hinggil sa pangyayari at agad natin dinisarmahan. Tumangging humarap sa media ang arestadong police officer. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa aksidente. Maharap ang naka-aksidenteng pulis sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaking sakay ng SUV sa Parañaque matapos siyang pagbabarilin. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nangyari ang pamamaril bandang alas 5:30 kaninang umaga sa bahagi ng Dr. A. Santos Avenue. Bumangga pa ang sasakyan sa isang poste sa lugar. Na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng bala ng baril. Kakala pa ng mga kuha ng CCTV ang pulisya mula sa mga establishmentong nakapaligid sa lugar. Sa loob lang ng kalahating oras, halos 20 ang natikitang motorista kaninang umaga matapos dumaan sa EDSA busway kahit hindi sila otorisado. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Kapupwesto pa lang ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa northbound lane ng Kamuning Flyover. Sunod-sunod na motorista na ang pinara nila matapos dumaan sa EDSA busway. Kabilang dyan ang isang pickup, kotse at taxi. Ang taxi may sakay pang mga pasahero na galing sa Makati at ihahatid sa Quezon City. Akala ko sir may aberya, may banggaan. Din marami kasi sir umiwas, napasunod lang po ako dito lang. Pero hindi ko talaga ugali sir na pumapasok sa bus line. Hindi rin pinalampas ang provincial bus na ito na patungo raw sa Antipolo.
Maging ang dalawang close van, ang isa may sakay pang mga empleyado ng kanilang kumpanya. Hindi ko po kasi Baslin kasi nakalagay sir, ngayon lang po talaga ako dadaan dito. Umabertik lang ako sir kasi akala ko may nasiraan. Hindi ko naman alam na may nanguhuli pala. Alam kong bawal pero akala ko may siraan talaga. Sa halos 30 minutong operasyon ng SAIC, umabot sa 18 motorisang natikitan. 11 sa mga ito ay motorcycle riders na aminadong alam nilang bawal dumaan sa busway. Umabertik lang ako dito eh. Di man lang kasi traffic eh. Sorry po kasi nagmamadali po. Pag ano po kasi naman free po kaya nag-ano. Halos lahat ng natikitang motorista ay unang beses nahuli. 5,000 pesos ang multa para sa unang paglabag. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng PNP-CIDG ang mga reklamong inciting to sedition at unlawful utterances sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan sa sinabi ni dating presidente na ipapapatay ang 15 senador para makapasok sa Senado ang kanyang senatorial slate. Sabi ni PNP-CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, hindi na pwede ngayon ang mga ganitong klase ng pahayag na kalaunay ituturing na biro. Dapat daw ay managot dyan si Duterte. Depensa naman ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo, dati nang alam na pala biro ang dating Pangulo. Tinawag niyang ignorante si Torre at kinwestiyon kung anyay wala ba silang ibang gagawin na mas produktibo. Wala pang pahayag dito ang dating Pangulo. Samantala, sinabi ng NBI na hindi nila iimbestigahan ang mga pahayag ni Duterte dahil wala naman siyang pinangalan ng senador. Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Justice na kasuhan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves at 9 na iba pa kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo at iba pa noong 2023. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, batayan sa mga bagong ebidensyang kanilang nakalap kaugnay sa kaso kabilang ang mga narecover na armas at pampasabog. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Pride Henry Teves kaugnay nito. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio na abogado ng kapatid ni Pride Teves na si dating Congressman Arnie Teves, katakataka na ngayon lang pinakakasuhan ang dating gobernador. Halata raw na itinaon ito sa panahon ng eleksyon dahil tumatakbong muli sa Negros Oriental si Pride Teves. Dati nang itinanggi ng magkapatid na Teves na may kinalaman sila sa pagpatay kay Degamo. Bounce-back win para kay Pinoy pole vaulter Ernest John E.J. Obiana. Wagi ng gold medal si Obiana matapos niyang ma-clear ang 5.8 meters sa Orlin Copernicus Cup sa Turun, Poland. Silver medalist ang pambato ng Poland habang naka-bronze ang pole vaulter ng Norway. Nakamit ni Obiana ang panalo kasunod ng 2 sunod na laban na hindi siya nakaabot sa podium. Ito ang ikalawa niyang gold medal ngayong taon. Una noong February 8 sa France. Mainit-init na balita, tataas ang pamasahe sa LRT Line 1 simula sa Abril. Mula sa kasalukuyang 15 pesos na pinakamurang single journey ticket para sa maiksing biyahe, magiging 20 pesos na yan. Ang dulo-dulo naman na mula Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos Avenue Station sa Parañaque. Mula sa 45 pesos ngayon ay magiging 55 pesos na ang pamasahe. Mas mura naman ang pamasahe kung naka-stored value. Sa anunsyo ng LRMC, ipatutupad ang taas pasahe sa April 2. Inaprubahan ng Department of Transportation ang taas pasahe noong Biyernes.